General Luna, sa eksenang ito tampok ang matinding diskusyon sa isang pagpupulong ng gabinete. Nasa silid sina Pangulong Emilio Aguinaldo, General Antonio Luna, Felipe Buencamino, Pedro Paterno at Apolinario Mabini at silang lahat ay may kanya-kanyang pananaw sa banta ng mga Amerikano. Diretsahan si Luna sa kanyang paninindigan na kailangang magkaisa ang gobyerno at magpakakatag laban sa mananakop. Subalit, sina Buencamino at Paterno ay nagmumungkahi ng diplomasya sa pag-asang maiwasan ang digmaan. At para kay Luna, ang diplomasya ay kahinaan at pagtataksil sa bayan. Ang diskusyon ay nagiging mainit at ang pagkahati-hati ng kanilang mga opinyon ay nagiging malinaw. Sa eksenang ito, nakita ni Luna na ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa mga Amerikano, kundi sa kawalan ng pagkakaisa ng kanyang sariling bayan. Sina Luna at kanyang mga sundalo ay pinagtatanggol ang Trinchera mula Caloocan. Ang mga Trinchera ang nagsisilbing huling depensa laban sa papalapit na puwersa ng mga Amerikano. Bagamat kulang sa bilang, hinihikayat ni Luna ang kanyang mga tauhan na magpakatatag at huwag umatras sa laban. Napagtanto ni Luna na kailangan niya ng dagdag na tropa. Nangangamba si Luna na hindi sapat ang kanyang mga sundalo para sa nalalapit na labanan sa mga Trinchera mula Caloocan. Kaya tinutusan niya ang isang sundalo na humingi ng dagdag na tropa mula sa Kawit, Cavite. Ngunit nang tumanggi si Kapitan Pedro Janolino, isang opisyal mula sa Kawit, lalo pang nag-alab ang galit ni Luna. Sa matinding dismaya, nagpasya si Luna na puntahan mismo si Janolino. Pagdating niya sa kampo, nadatnan niyang si Janolino ay nasa kama at may kasamang babae, parang walang pakialam sa labanang nagaganap. Sa galit hinarap ni Luna si Janolino at hiningi ang kanyang buong katapatan at kahandaang ipagtanggol ang bayan. Sa tindi ng galit, itinutok pa ni Luna ang kanyang baril kay Janolino bilang babala na hindi siya papayag sa kawalang disiplina at pagtanggi nito sa utos. Ngunit nanatiling matigas si Janolino at tumangging tumalima. Matapos ang insidente, bumalik si Luna sa larangan ng digmaan, hindi natitinag sa kabila ng kawalan ng suporta. Sakay ng kanyang kabayo, buong tapang niyang sinugod ang linya ng mga Amerikano, walang pakialam sa panganib na nakapaligid. Habang dumadagundong ang mga bala, lumaban si Luna ng buong tapang. Ipinapakita ang kanyang di matatawarang determinasyon na ipagtanggol ang bayan kahit na mag-isa siya sa harap ng kaaway. Ang kanyang matapang na pagsugod ay hindi lamang simbolo ng kanyang diwa, kundi ng malalim na pagkakahati sa kanyang sariling hukbo, isang trahedyang nagpadagdag sa kanyang laban at sa kinahinatnan ng kanyang pakikibaka. Matapos ang lahat na nangyari, nagplano si General Luna na palakasin ang depensa laban sa mga Amerikano sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga Trinchera mula Caloocan hanggang La Loma. Upang matapos ang napakalaking linya ng depensang ito, kailangan niya ng mahigit 4,000 na tao para maghukay, isang matinding gawain na nangangailangan ng lakas at pagkakaisa. Para makalikom ng sapat na puwersa, tumawag si Luna ng mga lokal na milisya at mga recruit mula sa mga kalapit na probinsya. Nagtrabaho ang mga sundalo at mga voluntaryo araw at gabi, sumusunod sa mga utos ni Luna, habang binubungkal nila ang mga bukirin at pinatatag ang depensa, bawat bahagi bilang paghahanda sa pagdating ng kaaway. Habang pinaplano ito, nagkaroon ng pagtatalo si Luna kay General Tomas Mascardo na tinatanong ang kanyang pamumuno. Iginiit ni Luna na gamitin ang estratehiyang Guerra de Guerrilla, isang taktika ng mabilis at maliliit na pag-atake. Subalit, tinanggihan ito ni Mascardo at nag-atubiling sumunod sa mga utos. Ang sagupaan nilang ito ay nagdulot ng tensyon at ipinakita ang kakulangan ng pagkakaisa na kalauna ay magiging balakid sa hukbo ni Luna habang inihahanda ang depensa laban sa makapangyarihang puwersa ng mga Amerikano. Si General Luna at ang kanyang mga tauhan ay nagmamartsa papunta kay Aguinaldo sa Cabanatuan para sa isang mahalagang pagpupulong. Kasama niya si Colonel Paco Roman, isa sa kanyang mga pinakamatapat na opisyal. Sa kanilang paglalakbay, naharang sila sa ilog dahil inalis ang tulay na nagdulot ng abala at nagpabagal sa kanilang pagdating. Sa pangyayari, nauna na sina Luna at Roman sa pagpunta sa kampo ni Aguinaldo. Ngunit, pagdating nila, sinabi ng mga sundalo na wala roon si Aguinaldo. Sa isang iglap, pinaligiran sina Luna at Roman ng mga tauhan ng kalaban. Sinalakay at pinaslang si Luna habang pinagbabaril naman si Roman sa isang brutal na pagtataksil. Matapos ang kanilang kamatayan, kinuha ng mga kalaban ang lahat ng pag-aari ni Luna, kabilang ang kanyang uniforme at baril, bilang pagyurak sa kanyang alaala. Gayunpaman,
Matapos ang pagpaslang, ilang sundalo ang nagbigay-pugay sa kanyang bangkay, isang tahimik na pagkilala sa kanyang sakripisyo, kahit na nagkulang sila sa kanyang ipinaglalaban noong siya'y nabubuhay pa. Sa huling eksena, makikita si Goyo, ang batang general na tila sumasalo sa tungkulin ni Luna bilang bagong pinuno. Ang eksena ay nagpapakita ng pagpatuloy ng laban, ngunit may tanong kung matututo ba ang susunod na henerasyon mula sa sinapit ni Luna o uulitin ang parehong pagkakamali ng pagkakawatak-watak. Goyo ang batang general, nag-uusap si General Jose Alejandrino at Apolinario Mabini tungkol sa nangyaring pagpatay kay General Antonio Luna. Iniisip nila kung ano na nga bang magyayari sa bansa ngayon na nawalan o nalagasan ng isang general ang mga sundalong Pilipino. At sa pagkamatay ni General Luna, namayagpag naman ang bagong general na si Gregorio del Pillar, ang binansagang batang general na isa sa mga bagong general ni Emilio Aguinaldo. Si General Gregorio del Pillar ang bagong general na tinalaga ni Emilio Aguinaldo na manununo sa pakikidigma sa mga Amerikano. Nasa bahay siya ni Don Mariano Nable Jose dahil may hinahanap silang mga sundalo at ito ay ang magkapapatid na Bernal na maaring makatulong sa pakikidigma sa mga Amerikano. Ngunit dahil sa pagiging tiwalag nila sa pamumuno ni General Gregorio del Pillar, sila ay nagtago kaya sila ngayon ay pinaghahanap ng general. Napag-alaman nga nila na maaari nila itong matagpuan sa bahay ni Don Mariano Nable Jose. Ngunit sa paghahanap nila iba ang kanyang natagpuan. At ito ay ang panganay na anak ni Don Mariano na si Remedios Nable Jose. Si General del Pillar ay nabighani sa angking ganda ni Remedios at siya ay nagpahiwatig ng kanyang paghanga sa dalaga. Ngunit sa kasamaang palad to ay hindi tinanggap ni Remedios dahil balibalita sa kanilang bayan na isang babaero ang general. Kaya siya binansagang Goyo na nangahulugang mapanlinlang. Sa bayan nagkaroon ng piyesta o pagdiriwang na kung saan ay pinagdiriwang nila ang bagong pagtalaga kay General del Pillar bilang isang bagong general. Sa ginawang pagdiriwang nagkaroon ng sayawan, tugtugan at kantahan. Nagkaroon din ng isang maikling dulaan na kung saan ay pinakita ang mga tagumpay at mga nakamit ni General del Pillar sa digmaan laban sa mga sundalong Amerikano. Si Emilio Aguinaldo ay dumalaw sa bahay ni Apolinario Mabini. Siya ay nangamusta dito kung maayos ba ang lagay nito matapos umalis sa politika at kahit nawala si Mabini siya pa rin ay nagbibigay ng payo na maaaring makatulong sa pakikidigma. Iniimbitahan ni Emilio Aguinaldo si Mabini na muling bumalik sa kanyang pamamahala bilang isang pangulo ng Korte Suprema, ngunit sa kasamaang palad siya ay tumanggi dahil sa hindi magandang pakikitungo o pagkakaroon ng hidwaan sa mga kasapi ng Kongreso. Si General Alejandrino Jose ay pumunta ng Maynila kasama ang 13 Amerikanong sundalo kapalit ng pagkakaroon ng pagpupulong sa mga general ng mga sundalong Amerikano. At ang 2 sundalong Amerikanong dumalo sa pagpupulong ay sina General Otis at General MacArthur. Sa pagpupulong na naganap nagkaroon ng hidwaan sa 2 panig, kaya ang naging resulta ng kanilang pagpupulong ay hindi naging maganda. Mas lalong lumakas ang hidwaan sa 2 panig. Parehas na ayaw magpatinag at parehas na may ipinaglalaban. Ang isa ay gusto ng kapayapaan, ang isa naman ay gusto ng dagdag kapangyarihan. Sa kanilang pag-uusap gusto ng mga sundalong Amerikano na sumuko ang mga sundalong Pilipino laban sa mga kanila, ngunit tumanggi si General Alejandrino sa gusto ng mga ito. Dahil nananalaytay sa dugo ng general ang pagkakaroon ng paninindigan, kaya ang naging desisyon niya ay tumanggi sa alok ng mga ito. At hindi iyon nagustuhan ng mga sundalong Amerikano. October 1899 sa Nueva Ecija, nagsimula ulit ang labanan ng 2 kampo. At ito ay pinamunuan ni General del Pillar. Sa kasamang palad sila ay hindi nagtagumpay na masugpo ang kabilang kampo. Kaya nagdesisyon sila na umatras sa pakikidigma. Kaya nagkaroon ng pagkataon ang mga sundalong Amerikano na sumugod sa iba't ibang panig ng bansa. At habang tumatagal ang labanan ng 2 kampo, mas lalong nagiging dehado ang kampo ng mga sundalong Pilipino laban sa mga Amerikano. Cervantes, lugar na kung saan ay napadpad ang grupo ni General del Pillar at Emilio Aguinaldo. Lugar na kung saan ay naging kampo nila pansamantala dahil sa patuloy pa ring pagtuligsa sa kanila ng mga sundalong Amerikano. Sa pagtakas nila sa mga sundalong Amerikano, naranasan nilang magutom, maglakad ng mahaba at umakyat sa mga bundok. Kasama sa kanilang grupo ang pamilya ni Emilio Aguinaldo.
At kahit malayo na ang narrating nila, sila pa rin ay naabutan ng kabilang kampo. Ngunit pansamantala ay nagkaroon sila ng kapayapaan, kaya nagkaroon sila ng panahong magplano laban sa mga sundalong Amerikano. Sa kanilang pagpaplano ay nakabuo sila 60 sundalo na handang lumaban sa mga Amerikano. Ngunit hindi maiwasan na mawala ng tiwala sa kanilang sarili ang mga sundalong Pilipino dahil sa kanilang pinagdaanan. Kaya si General Del Pillar ay binigyan sila ng pag-asa na ito ay kanilang malalagpasan sa tulong ng kanilang pagsusumikap na matalo ang kanilang kalaban. At dahil nasa Tirad Pass sila na kung saan na ito ay bulubundukin, ginawa nila itong kalamangan laban sa kanilang kalaban. Gumawa sila ng trinsera na kung saan ay magsisilbing panangga laban sa mga Amerikanong sundalo. Nagsimula na nga ang laban ng mga dalawang kampo at sa tulong ng plano ni General Del Pillar ay sila ay nagkaroon ng pag-asa na manalo sa digmaan, ngunit hindi sa lahat ng oras ay nasa panig mo ang swerte. May isang Pilipinong nagturo sa mga Amerikanong sundalo na maari nilang daanan tungo sa kampo nila, General Del Pillar. At yun ang hindi inaasahan ng kanilang kampo. Naging madugo ang labanan. Maraming mga sundalo ang namatay sa kampo ni General Del Pillar at isa na siya dun. Dahil sa kanyang pagkamatay, mas lalong nawala ng pag-asa ang mga sundalong lumaban. Sila ay tumakas at nagtago para sila ay mabuhay. At nang matapos ang laban, ang mga sundalong Amerikano ay nagbigay pugay sa labi ni General Del Pillar dahil sa pinamlas nitong tapang sa laban. At sa pagkamatay ng general, mas lalong nawala ng pag-asa ang mga Pilipinong lumaban sa kampo ng mga Amerikano. Kaya mas lalong tumindi ang labanang nagaganap sa dalawang kampo. Pagkatapos ng digmaan, dumalaw si Manuel L. Quezon kay Emilio Aguinaldo sa Malacanang. Kinumusta niya ang lagay nito at kaniya itong tinanong kung ipagpapatuloy pa ba ang laban. Ngunit sa kasama ang palad si Emilio Aguinaldo ay nanumpa na ng katapatan sa panig ng mga Amerikano.